ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang kontrata para sa eksplorasyon at produksyon ng lokal na enerhiya. Layunin ng hakbang na mabawasan ang pagdedepende sa imported na langis at palakasin ang supply ng enerhiya sa bansa. Samantala, pinasinungalingan naman ng Department of Energy ang kumakalat na energy lockdown at iginiit na peke ang mga post at AI-generated videos na ginagamit ng kanilang logo. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya na sapat at tuloy-tuloy ang supply ng enerhiya sa bansa sa gitna ng patuloy na monitoring. Kwenestyon naman ni Senator Erwin Tulfo kung sapat ang pondo ng pamahalaan para sa posibleng pagpapatupad ng Bayanihan 3 sa gitna ng kasalukuyang krisis. Ayon sa senador, hinihingan niya ng paglilinaw ang mga ahensya tulad ng DSWD, DOLE, DA at DTI kung kaya pang sustentuhan ang tulong pinansyal kung matatagalan pa ang sitwasyon. Iginiit din niya na hindi dapat limitado sa pinakamahirap na sektor ang ayuda, kundi dapat ding isama ang mga manggagawang kumikita ng minimum at below minimum wage. Binigyan din ni Tulfo na mahalagang hindi mapabayaan ang tinatawag na backbone ng labor force na umaasa rin sa suporta ng pamahalaan. Samantala, may posibilidad na bumaba ang kita ng mga magsasaka sa minimum wage. Ito ang naging pahayag ni Senadora Risa Ontiveros dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fertilizer. Kung kaya't isinusulong ng mambabatas ang karagdagang tulong para sa mga magsasaka at apektadong sektor. Dahil ito sa posibilidad na bumababa sa hindi lalampas sa 7,300 pesos kada buwan mula sa buwan ng kita ng minimum wage na 16,200 pesos o 540 pesos na arawang kita para sa mga nasa sektor ng pagsasaka. Dito kanyang isinusulong ang karagdagang 52.8 billion peso supplemental budget na kabilang na ang naunang 2.8 billion peso para sa nasabing sektor. Aniya, kinakailangang maging handa ang pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong sektor sa mga darating pang buwan. At inaanyayahan niya rin ang Kongreso at Palasyo na makipag-ugnayan upang maipasa ang panukalang pondo. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis, hirap na umanong pagkasyahin ng ilang magsasaka at mga mangingisda ang kanilang kita. Kaya panawagan na bawasan ang VAT na muling umingay nitong nakaraang araw ng kagitingan. Para sa balita at tunghayan ito. Tuloy-tuloy pa rin ang panawagan ng mga mamamayan na bawasan ang VAT upang maibsan ang kanilang paghihirap sa nagyayariing krisis sa bansa. Para sa mga umaasa sa arawang kita, bawat piso ay mahalaga, lalo na sa mga manggagawang sektor na nangangailangan ng langis na siya ring patuloy ang pagtaas. Dito sa mga pamahalaan sa gobyerno natin, ay sana naman itago sa isip at puso na dinggin na. Huwag na kaming pahirapan ng sobra-sobra at talaga namang ramdam na ang kahirapan ng mga mamayan. Hindi lang sa mga isda, manapay sa buong sektor ng lipunan. Ayon sa mga apektadong sektor, ang value-added tax o VAT sa produktong petrolyo ay isa sa mga salik na nakakadagdag sa presyo ng pamasahe at iba pang mga bilihin. Yun po ang talagang realidad ngayon sa bukid namin na kumbaga saan niya kami kukuha ng pantustos ng ano dahil magkano lang ba ang sahod ngayon sa halimbawa sa manggagawang bukid. Ang isang tonelada po ay ano lang, mayroong 450. Yung 450 ngayon ay paghahatian pa yun ng mga 20 katao. Paliwanag ni Guillermo na halos 30 taon nang nabibilang sa sektor ng agrikultura, hindi sasapat ang buwan ng kita nila ngayon na naglalaro sa 450 hanggang 500 pesos. Aniya, noon ay mayroon pa silang naiuuwi na 700 hanggang 800 pesos na ipinagkakasya sa 5 miyembro ng kanilang pamilya. Abono pa kami dahil dumalang na po ang aming harvest Dahil siyempre yung mga magsasaka na aming pinagtatrabahuhan,
kulang din nga sila sa pambili ng kanilang mga abono. Kakaunti na yung napoproduce nilang sugarcane na asukal. Kaya uunti rin ang aming tatrabahuhin. Dito hindi lang presyo ng pataba o fertilizer ang kanilang pinoproblema. Dagdag pa na pasanin ito bilang padre de pamilya na bagamat katuwang ang kanyang may bahay sa hanap buhay ay kukulangin magmula sa pang-araw-araw na pagkain hanggang sa matrikula ng kanyang anak. Sa bahagi naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, siya'y muling nananawagan ng pagpapababa ng VAT sa gitna ng aniyay kakulangan sa naipamahaging ayuda. Dapat nating ibaba ang VAT at ang dahilan naman na mataas ang presyo ng langis sa Pilipinas ay sa kadahilanan na wala na ngang subsidiya, pinapatungan pa ng VAT. Matatandaang tinalakay sa pagdinig sa Kongreso ang posibilidad na ibaba ang VAT mula sa 12% patungong 10%, kung saan nagpahayag ng suporta ang pamunuan ng komite at sinabing maaari itong pag-aralan. Yet we are still paying value-added tax every day. So it would be, I think, a more effective solution if we focus on tax reduction when our government has proven to be a little slow in distributing aid to the most affected sectors. Ang sagot nila, 25 billion ang titipirin. 6.7 trillion ang budget Wala pang 0.3% ang titipirin natin. Kaya dapat nating mas seryosohin ang krisis para matugunan natin ang pangangailangan ng tao. Habang hinihintay ang desisyon sa pambansang antas, ilang lokal na pamahalaan ang nagsabing kailangan ang agarang tulong para sa mga apektadong sektor. Ang VAT ay isang batas yan na pwedeng paltan ng batas din na kumbaga nasa gayong antas, mapababa naman para mga bulsa ng mga tao ay mabawasan ng karagdagang gastos na pinapatong ng lahat ng negosyo sa pamamagitan ng VAT. Dito makikita sa kasalukuyang sitwasyon kung paano ang buwis sa produktong petrolyo ay may epekto sa pamasahe at presyo ng bilihin na nararamdaman ng pamilyang Pilipino. Kahit 12% yan, alsin mo ang kahit kaunti noon, ay yun pasa-pasa na Pamula sa pagtatanim ng palay hanggang sa sinaing, sa kaldero, ay mababawasan yung epekto noong 12% na yan pag ibinaba. Sa kasalukuyan, 12% ang VAT na ipinapataw sa iba't ibang produkto kabilang ang langis. At anumang pagbabago rito ay maaaring makaapekto sa kabuoang gastos ng mga mamimili. Ang pamahalaan dapat makaisip na tinatawag nating sourcing of funds na pampalit diyan. Sa panawagan na ibaba ang VAT, nananatiling tanong kung paano ito maisasakatuparan ng hindi naapektuhan ang pondo ng pamahalaan at iba pang serbisyo. Kung ito man po ay sa biglang araw ay hindi agad may patupad, kami po ay patuloy na magtsatsaga at may balak pa rin kami na ang pwersa na ito araw-araw ay palakihin namin. Habang patuloy ang panawagan mula sa mga apektadong sektor, inaasahan ang susunod na hakbang ng Kongreso, kung saan maaaring ipasa ang panukalang pagpapababa ng VAT sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nagbabala si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa umano'y overpricing sa langis batay sa pagsusuri ng oil monitoring reports mula October 2025 hanggang March 2026. Ayon sa kanya, mas mataas ang local price adjustment kumpara sa galaw ng pandaigdigang presyo at foreign exchange rates. Tinukoy din niya ang kakulangan ng ulat mula sa Department of Energy sa ilang linggo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Nananawagan si Tino ng mas malinaw na datos at mas mahigpit na regulasyon upang maprotektahan ang mga mamimili. Samantala, batay naman sa ulat ng Department of Energy o DOE nitong Martes, sapat pa umano hanggang 50 araw ang supply ng langis sa bansa. Nakatakda naman ang delivery ng 900,000 barrels ngayong Abril.
kung saan inaasahan ang pagdating ng unang 300,000 barrels mula Malaysia via Singapore at ang karagdagang 2 pang 300,000 barrels mula North Asia at India. Dagdag pa ng DOE, nasa maayos na kalagayan pa ang bansa pagdating sa supply at wala ring malalaking balakid na naiulat. Kanila rin umanong mahigpit na binabantayan ang mga kumpanya ng langis at hinihingan ang mga ito ng weekly inventory report upang matiyak ang katatagan ng supply lalo na sa mga malalayong lugar at sa mga independent gas station. Sa ibang balita, isinusulong ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagbabawas ng carbon emission ng mga sasakyang panghimpapawid mula 65 hanggang 80% habang kanilang ang nakasanayang jet fuel. Anila, nakatuon ito sa produksyon, kapasidad at pagpapainam ng mga pamuhunan at oportunidad na maisusulong sa pagpapatupad ng sustainable aviation fuel sa bansa. Kanilang binigyan diin na ang bansa ay mainam sa sektor ng agrikultura, kung saan ang mga waste material na mula sa niyog at palay ay maaaring magamit na aviation fuel. Patuloy nilang sinusulong ang mas progresibo at makakalikasang pamamaraan upang paunlarin ang mga pamamaraan sa paliparan at pamuhunan dito. Kinundina ng Gabriela Women's Party ang umano'y pambabastos ng isang TNVS driver's actress na si Cyrel Manabat matapos magkalat ng letrato at magbitiw ng malalaswang komento. Ayon kay Representative Sara Ilago, hindi katanggap-tanggap na gawing katatawanan o content ang ganitong uri ng asal laban sa kababaihan. Nananawagan din ang grupo sa mga ride-hailing platforms na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at agarang aksyonan ang mga driver na lumalabag sa kanilang karapatan. Iginiit din ang pagpapatupad ng gender sensitivity at anti-sexual harassment trainings para sa mga TNVS driver upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DTI tiniyak na walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang April 30. Inflation rate sa bansa nitong Marso tumaas sa 4.1%. Pondo para sa ayuda, kwenestyon sa Senado. Pagbaba ng VAT, isinusulong sa gitna ng krisis sa langis. Umano'y overpricing sa langis, iniimbestigahan ayon kay Representative Antonio Tino. Pambabastos sa aktres na si Cyrel Manabat, kinondena ng Gabriela Portales. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayon linggo. Manatiling nakatutok sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.